Nag-flex kaagad si Austin Reeves sa kanyang pagbabalik na tila ba may gustong patunayan. Ito nga ay matapos maipasok ang isa sa mga contested na tira niya sa laban nila kanina kontra sa koponan ng Brooklyn. Austin attacks all the way and score! Hindi naman pinahiya ni Bronny James ang lahat ng sumigaw na "We want Bronny" sa mismong home court ng Brooklyn. Well, maganda rin kasi ang pinakita ni Bronny kahit na limited minutes lang yan na kung saan nakapagtala nga siya kaagad ng 4 points sa loob lang ng 4 minutes. In this game. I agree. Taken away by Dalton. Step right in front of it. With Bronny. Dalton, the lob, Bronny lays it in! Los Angeles Lakers versus Brooklyn Nets. Yan ang i-recap natin sa video na to. Para sa mga di napanood ng laban, nakuha ng Brooklyn Nets ang first basket matapos makagawa ng isang 3-pointer ni Egor Demin. Para naman sa Lake Show, si Luka Doncic dito ang nakagawa ng first basket sa kanilang kupunan sa pamamagitan ng isang fadeaway jump shot. Matapos pumasok na ito ng reverse layup ni Michael Porter Jr., lamang na ulit sila kontra sa Lake Show sa score na 5-4. Pero ito na pala yung pinakahuling pagkakataon na mahahawakan nila ang kalamangan laban sa Purple and Gold. Matapos maipasok ni LeBron yung fadeaway jumper niya na to, Lakers back on top sa score na 5-6. Tapos nasundan pa yan mga idol, DeAndre Ayton, galing sa pasa ni LBJ. At dahil dyan napatawag ng timeout ang kupunan ng Brooklyn Nets. Sa huling 3 minuto ng first quarter, nakagawa ang Los Angeles Lakers ng 9-0 run na naging dahilan para lumobo sa 19 ang kanilang kalamangan laban sa koponan ng Brooklyn sa score na 38-19. Natapos ng first quarter na may 22 points na kalamangan ng Los Angeles Lakers kontra sa Brooklyn Nets sa score na 45-23. Ang isa sa nakikita kong dahilan kung bakit nagawang tambakan ng Lake Show ang koponan ng Brooklyn sa first quarter ay dahil sa magandang depensa. Para sa mga di napanood, nakapagtala lang ang Brooklyn ng 1 out of 10 na 3-pointers dito sa first quarter at nag-a-average lang yan ng 10%. Habang Lake Show naman ay nakapagtala ng 4 out of 6 na nag-a-average ng 67%. Pero ang pinakamatindi sa lahat, itong 11 at 12 na 2-pointers na pinakawalan ng Lake Show at nag-a-average lang naman yan ng 92%. Habang ang kupunan naman ng Brooklyn ay nagtala lang ng 8 out of 14. Overall, nakagawa ang Lake Show ng 15 out of 18 na field goals. Habang ang kupunan naman ng Brooklyn Nets ay mayroon lang ditong 9 out of 24. Diyan pa lang makikita na natin kung bakit nagawa silang tambakan ng Purple and Gold. Dahil sa balancing opensa at depensa, nakakuha ng Lake Show ang panalo sa laban na to sa score na 125-109. Para sa mga di nakapanood ng laban, pinangunahan ni LBJ ang opensa ng Lake Show kanina matapos makapagtala ng 25 points. Sumunod dito si Luka Doncic na nakapagtala ng 24 points. Well, hindi kasi tinapos ni Luka mga idol ang fourth quarter na kung saan pinagpahinga kaagad siya ni Coach JJ Redick. Sumunod naman si Jake LaRavia na nakapagtala ng 18 points. Sa pagbabalik naman ni AR-15, nakapagtala kaagad siya ng 15 points coming off the bench. Sa loob lang yan ng 21 minutes na playing time. Samantala, hindi naman naging sapat ang 21 points, 10 rebounds ni Michael Porter Jr. para buhatin ang kanilang kupunan sa laban na to. Napansin ko lang dito nung bumalik sa Year 15 sa laban nila kanina kontra sa Brooklyn, talagang iba yung dating niya. Kumbaga mga idol, sobrang laking tulong sa kanilang kupunan, lalong-lalo na nga pagdating sa floor spacing. Well, sa mga di nakakaalam, sa Year 15 kasi yung second leading scorer ng Lake Show, kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit gumanda yung laruan nila. Pero syempre, abangan pa natin yung mga susunod na laban nila dito. Katulad nga na sinasabi ng mga haters, Brooklyn Nets pa lang daw ang kalaban. Walang yan na yan, kakaiba rin talaga tong mag-isip mga haters ng Lake Show, no? Pati ni LeBron. Kapag ka natalo yung Lakers sa laban na to, pagtatawanan nila. Pero pag nanalo, mahinang team lang daw ang nakalaban. Walang yan na yan. Wala talagang lusot. Well, ganun pa man mga idol, wala na tayo magagawa dyan. Kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Kinakailangan pa ba ng Los Angeles Lakers gumawa ng trade bago matapos ang trade deadline? Magkomento rin dyan sa may comment section at babasahin natin yan.